I am Ferdinand Marcos, and I am the President of the Republic of the Philippines. I stand today on behalf of 110 million Filipinos. Hello people, hello words, and hello Philippines. It's me again guys, Let's Talk Vlog. Shout out po sa inyong lahat. Especially di Marcos loyalists and supporters at sa lahat ng mga Pilipino sa buong daigdig. May upload na videos tayo. Very good news for everybody mga kababayan. Nakikita nyo guys yung mga tao sa labas. Oh. Yan po ay sa Camarines Sur. Sapagkat po ay sa araw na ito ay ilo-launch mga kababayan ng bagong Pilipinas Service Fair. National launch ito sa 4 na region. Kung di ako nagkamali guys, Davao de Oro, Leyte, yan, Camarines Sur. Actually ito guys sa Camarines Sur ay dalawa ito, Camarines Sur, Nabua, no? So kung nakita nyo ang Pangulo, ayan no, mga kababayan. Yan po ay magbibigay po siya ng mga ayuda. Hindi lang po sa bigas mga kababayan, nako po. Para lang siya nangangampanya. Ang daming tao dyan. Alam nyo naman po, mga kababayan, ay talaga namang purpose ang kanyang priority na nabigyan ng bigas. No? Kung nakikita nyo yan, mga kababayan, para lang nangangampanya. Alam po natin, no? Ang alam ko guys, no? Camarines Sur, Bicol ba yan, di ba? So, alam po natin, medyo talo po siya dyan, ano? Wala siya gaanong vote. Mayroon din konti. Pero, ganun pa man. Ano ba namang klaseng kulay ka? Pula ka ba? Dilaw ka? Kakamping? So, walang pakialam. Basta importante, matulungan niya ang mga kababayan niya. Siyempre, lahat yan, Pilipino, Wala siyang sinisino-sino. So, shout out sa mga kakampings at saka mga dilangs at saka mga anti-Marcos. So yun guys hindi lang po yan mga kababayan, magbibigay ang ating mahal na Pangulo na bigas. Pero guys palagay ko itong bigas na ibinigay niya ngayon ay puting sako. Ang pagkakaalam ko dito ito po guys yung binili ng gobyerno sa mga magsasaka. Ito yung true NFA. Sapagkat sabi nga niya dapat gobyerno na ang bibili sa mataas na presyo. Ang ani ng mga magsasaka. Ito guys correct me if I'm wrong. Yung pagkakaintindi ko sa kanyang speech, itong bigas na ibibigay niya, ito po yung binili sa mga magsasaka. Wow! Ibinigay libre yan mga kababayan Libre po yan. Ayan guys, tingnan nyo. Naku, namigay na naman ang Pangulo. Alam nyo guys, nag-gym po yan, kaya malakas po siya. Napakaswerte nyo mga besyang. And of course guys, kanina nakita ko doon sa isang video. Ang naka-assign po doon na magbibigay ng mga ayuda dito nga sa bagong launch ng bagong Pilipinas Service Fair. Si Speaker of the House. Ang hindi ko alam guys sa Davao de Oro baka si Vice President Sara Duterte. I'm not sure guys I'm not sure. Kung ano yung ginawa ni Pangulong Marcos dito, siya rin po ang ginawa din ni Speaker of the House, namigay din ng bigas sa 4 na region, mga kababayan. Nako, naloka ako si Pangulong Marcos dito. Wow, ang lakas niya guys hindi lang ito hindi lang po yan ang binigay niya mga kababayan, kundi pati ang mga fertilizer, mga bangka, at mga machineries, mga tractors, mga kababayan. Hindi lang po yan. Namigay po siya ng cheque doon sa Camarines Sur, Nabua. Yan po ay na-upload ko yan. So guys, tingnan nyo yung bigas sa likod. Yan po ay binili po yan ng gobyerno sa mga magsasakang ani. Yun ang ani nila. Pero ano nangyari? Ipinamigay ng Pangulo mga kababayan sa mga purpose. Hala kayo, grabe. Antindi na ito. Sobrang tulong ito mga kababayan Nabigay rin po siya ng bangka sa ating mga magsasaka guys. Kompleto po yan. Sabi ko sa inyo, pag ang Pangulo ay dumalo sa region nyo, asahan nyo po yan. Maraming dalang ayuda. Kaya naman tingnan nyo guys. Lahat yan, purpose mga bes. Wow, bagong Pilipinas yung t-shirt. Sana meron ako isa.
So, ayan guys, oh. Alam nyo naman po, adaptation yan ng Camarines Sur. Talagang diniklara po yan, ha. So, pakinggan natin yung talumpati ni Gobernador Villafuerte ba yan? Yes. So, yun guys, but don't forget to likes and subscribe my channel and hit the button bell para lagi kayong update sa aking mga upload videos. Maraming salamat po guys. Marami pa tayong i-upload kasi nakasubaybay po tayo sa Pangulo. Thank you. See you again and God bless us all and happy weekend everyone. Bye, bye, bye. Baboos! God bless Philippines. Ng ating mahal na Pangulo sa ating probinsya, our beloved President, ang ating pinagmamalaki na adopted son of Camarines Sur. Wow. Palakpan po natin, His Excellency President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Mahalaga kayo sa Pangulo ha, mga kakamping. Mga kapatid, gusto ko rin po i-welcome ang ating matulungin at masisipag na mga cabinet secretaries na nandito po para magpakita ng suporta sa dakulang upa para sa ating mga cabinet secretaries. Maraming salamat sa inyo lahat. Wow. Ladies and gentlemen, kung maalala nyo po, noong Marso lang po ng itong taon, bumisita po ang ating mahal na presidente upang personally makita po ang mga taga Camarines Sur at inaugurate ang 10,000 bahay na magbibigay ng mas magandang tahanan sa 10,000 pamilya na taga Camarines Sur. Ngayon po, 6 months later, bumalik po ang ating mahal na Pangulo dito sa Camarines Sur para magbigay ng mas madami pa pong tulong. Palakpan po natin ang ating mahal na Pangulo. Sa Bicol region yan, di ba guys? Ngayon mga tugang, isipin niyo po, sa buong bansa ng Pilipinas, meron po tayong 81 provinces. Pero, pinili po tayo ang Camarines Sur, maging isa sa 4 na groundbreaking first pilot project po ng mag-hold po ng bagong Pilipinas Serbisyo Caravan. Isa po sa Ilocos Norte, isa po sa Leyte, isa po sa Davao, as in dito po sa Camarines Sur. Malakas na palakpak, mga tugang. Yes. Congrats sa inyo lahat, mga kababayan. Hindi lang po yun, mga tugang. Ay, nandiyan si Secretary na lugar Abalos na meron pong first bagong Pilipinas Serbisyo pinili po ng ating Presidente personally pumunta dito sa Camarines Sur para makita po kayo at personally magbigay ng tulong sa inyo ngayong araw na ito. At hindi lang po yun mga kapatid. Sa 4 na lugar na mag-groundbreak po ng bagong Pilipinas Serbisyo Fair, dito po sa Camsur, ang pinakamaraming tao matutulungan, mahigit 200,000 na tao ang matutulungan ng ating mahal na Pangulo. Kaya Mr. President, it is very clear that you love the people of Camarines Sur, and ramdam na ramdam po namin na lagi po nasa isip at puso mo ang mga tao na taga Camarines Sur. Kaya mga taga Camarines Sur, bilang ama ng probinsya, tinatawag ko po kayo lahat para magkaisa po tayo. Suportahan po natin ang ating mahal na Pangulo dahil uulitin ko po, ang tagumpay ng ating Pangulo ay ang tagumpay ng bawat Pilipino. Yes! Yoo-hoo! Shout out sa mga kakamping. It is truly an honor to be with you here today and thank you for all the blessings that you have given to the people of Camarines Sur. Mga tugang, sabay-sabay po tayo. Taas po tayo lahat at bigyan natin ng malakas na pasasalamat ang ating mahal na Pangulo, His Excellency President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Shout out sa mga dilawan at saka mga kakamping dyan. Shout out sa inyo mga kababayan. Guys, nakita nyo yan, kadaming tao yan. Mga kaigin, His Excellency First President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Pakinggan natin ang kanyang talumpati, mga kababayan. Wow. Maraming salamat sa ating butihing gobernador, ama ng probinsya, ang ating Gov. Migs Villafuerte at ang ating dalawang congressman, Congressman El Rey na nagsasabi nga, nag-uusap kami kanina habang nagsasalita si Gov, sabi namin pwede na tayo mag-retire.
kaya na nila itong trabaho na ito. Pero habang nandito pa kami, tuloy-tuloy pa rin ang aming gagawin. Tuloy, kasama si Kong Luigi. At sila magkasama ngayon ang aking anak sa Kongreso. At lahat ng mga kinakailangan natin para pagandahin ang buhay ng bawat Pilipino ay dinadala rin namin sa Kongreso upang matulungan tayo sa mga iba't ibang batas. Nandito rin po ang ating mga kalihim ng iba't ibang departamento. Nandito po ang Secretary ng DOLE, Secretary Benny Laguesma. Andito rin po ang ating Secretary ng Trade and Industry, Secretary Fred Pascual. Andyan din po ang Secretary ng DILG, Secretary Benhur Abalos. Nandito rin ang Department of Transportation ng ating kalihim na si Secretary Jimmy Bautista. Andito rin po, sinama po natin dahil po doon sa yung ibinabalita sa inyo ni Governor, yung po ang aming bagong programa. At yung programa na yan, ang tawag namin ay ang Bagong Pilipinas. Dahil kailangan natin baguhin ang Pilipinas para makaharap tayo sa mga darating na panahon, para maharap natin ang pagbabago sa mundo ngayon. Dahil marami pong pagbabago, kailangan ang Pilipinas magbago din. Kaya yan po ang aming programa. At kasama po doon ay ang education. Kaya nandito rin po ang ating chairman, Popoy de Vera. Ang alkalde ng lungsod ng Iriga ay si Mayor Wilfredo Rex Oliva. Alam niyo po, pinapaalala po sa akin na noong 1965, napunta na pala dito ang aking ama. At bumisita sa inyo habang nagkakampanya siya noon para maging presidente. At bumalik siya noong 1968 para gawing city ang Iriga. Dati hindi pa city yan. So 1968. Mula noon, wala nang dumating na Pangulo. Kaya Marcos lang ang bumibisita sa inyo na Pangulo. Yes! Hindi, malapit kayo sa puso namin. Kaya naman, nandito naman po kami. Ito po yung binuksan po natin doon sa naman, sa talaga. apat na lugar. Dahil sa Nabua kami, tapos dito ngayon sa Leyte, sa Ilocos Norte, at saka sa Davao, ay ito yung bagong programa ng pamahalaan. At kung titingnan po ninyo ang nangyari doon sa ibang lugar, ang nangyari ay nagtayo po tayo ng mga pagtulong sa iba't ibang bagay, hindi lamang sa agrikultura, hindi lamang sa mga magsasaka, kung hindi, nandyan na rin po, naglagay tayo ng extension parang desk para sa mga NBI clearance, para sa lisensya, para sa passport, lahat po ng mga pangangailangan ay nandyan na at hindi na kayo kailangan lumayo pa sa inyong pinanggagalingan. Ngayon po, nandito po kami upang magbigay naman ng tulong sa mga nangangailangan. Dahil alam po natin ay nagtaasan ng presyo ng bigas at sobrang taas ng presyo, kaya napilitan tayo maglagay ng price cap. Pero ang dami pa rin kulang, kaya ang dami pa rin kulang sa pag-distribute. Marami naman tayong bigas, hindi lang na ilalabas ng tama. Kaya hindi problema ang supply sa atin dito sa Pilipinas. Ay sabi ng Department of Agriculture ay mas malaki ang ani natin ngayong taon na ito kaysa sa nakaraan. Kaya sa production side naman ay nagiging maayos. Ngunit kailangan natin ayusin ang sistema mula sa pagtanim, mula sa pag-research and development, hanggang sa pagtanim, hanggang sa processing, hanggang sa distribution, marketing, hanggang sa retail. Kaya ginagawa po natin na binubuo natin lahat yan. Sana naman sa lalong madaling panahon ay makikita na natin at mararamdaman na natin yung pagbabago na yan na pinag-uusapan natin. Ito pong bigas ay para sa mga talagang nangangailangan. At tinignan lang po namin kung saan marami ang 4P beneficiaries.
sa buong Pilipinas. At yun ang tinignan namin. Ang mga benepisyaryo ngayong araw na ito, dito sa dala naming bigas, ay ang mga 4Ps. Kinuha namin ang listahan sa 4Ps. Ito po ay kinuha na ng pamahalaan para naman binili na privately para ipamigay po sa inyo. Wow. Alam niyo po, tayo naman sa pamahalaan, ginagawa po natin ang lahat na matiyak na unang-una na sapat ang pagkain. Na pangalawa, na ito ay nasa presyo na abot kaya ng mga kababayan natin. Kaya yan po ang naging dahilan kung bakit po nandito tayo at nagbibigay tayo ng bigas para naman makasiguro na yung pinakamahirap na ating mga kababayan ay hindi naman gugutumin at kahit papano meron silang kakainin. Kaya yan po ang inyong pamahalaan. Ang gobyerno po ang lumalapit na ngayon sa inyo. Hindi kayo namin inaantay pang pumunta sa gusali sa naman, opisina Mr. President. ng mga government offices. Ay kami na po ang lalapit. Yan po ang Bagong Pilipinas na programa. Pagka gumagawa kami ng fair na ganyan, ayun, yun kasama lahat. At yun na lang, isa lang ang pupuntahan ninyo. At ngayon po, ito naman ay ang bigas para naman makatulong at makatiyak na hindi po naghihirap masyado ang ating mga kababayan na kahit papano may nakakain, kahit papano napapakain ang inyong mga pamilya. At kung hindi talaga kaya, nandito po ang pamahalaan na tutulong sa inyo. Maraming salamat po. Magandang tanghali. Galing mo talaga. Maraming salamat po, mahal na Pangulo. Sa pagkakataong ito ay inanyayahan po namin ang ating mahal na Pangulo para po sa isang group picture kasama ang ating mga beneficiaries. So yun mga kababayan, napakinggan nyo yung sinabi ng ating mahal na Pangulo. Guys, correct me if I'm wrong, yung bigas na yon mga kababayan, parang binili yata ng pamahalaan tapos ipinamimigay sa mga 4Ps. Hindi ako sure guys hindi ko na ano yung sinabi ng ating mahal na Pangulo, pero parang gano'n na nga, no? So correct me if I'm wrong. So congratulations sa ating mga kababayan. Ayan, dyan sa Camarines Sur. Nako, talaga naman, oo. Wow. So yun guys, see you again guys on my next video and upload videos. Maraming salamat po sa inyong panonood. Thank you guys. Don't forget to like and comment. And don't skip the ads. Thank you mga besyang. Babush. Bye bye. Yan guys, nangangapan niya ang Pangulo